Magandang oras mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa sekreto ng Yamashita Treasures na nakabaon sa Pilipinas. Ayon sa mga chismis nito sa urban legend na kahit daw pagsamahin ang ginto ng Russia, China at Amerika ay hindi ito makatumbas sa dami ng mga nakatago at nakabaon na kayamanan ng Hapon. Tinatawag ito na the Golden Lily Treasures in the Philippines. At alam nyo ba ay merong itong huling tagabantay nito. Sino nga ba ang huling tagabantay ng Golden Lily Treasures in the Philippines? Well, ayon dito sa libro na ito na atin nakuna ng mga pahina, ay walang iba. Ang tagabantay ng tinatawag na Golden Lily Treasures or the Emperor Treasures of Japan na nakabaon sa Pilipinas, walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Well, maniwala tayo sa hindi, ito'y chismis ng hindi lang sa Pilipinas kundi sa mga artikulo na nalathala sa labas ng bansa. So ito yung kwento dyan, Golden Lily Operation or the Yamashita Golds. After the 1930s, while the Japanese Imperial Army looted Southeast Asia, Emperor Hirohito launched the Golden Lily Operation aimed at recovering and hiding his war booty. At the end of the World War II, General MacArthur's troops took hold of the treasures and raised funds to finance the struggle against communism. Yamashita Gold, considered a simple legend for many years, allows you to understand how the Japanese Democratic Liberal Party, despite the great corruption of its elite, kept an exclusive control of the Japanese democracy. For half a century, this is part 3 of a series of articles of Japanese war criminals. Their links with the mafia, their political power, and the American support they received to commit their misdeeds under the pretext of fighting against communism. Okay, so ito na nga ang akala natin ay walang koneksyon ang Amerika at Japan. Pagkatapos ng giyera, ang nangyari kasi niyan, pagkatapos ng giyera ay kung atin balikan ang kwento, ay si Yamashita or Tomoyuki Yamashita lamang ang ginawang scapegoat. Siya yung binitay at yung pamilya at mga pinsan ng emperor ay hindi nakulong. Wala man ni isang pinsan o kapatid ng emperor na nakulong pagkatapos ng giyera. Ang pamilya ng emperor ay malaya. Dahil yan sa sikretong kasunduan. It's all about the Asian gold na itinago ng mga Hapon sa Pilipinas. At ayon dito sa artikulo na ito, the Golden Lily Operation, ay nagkaroon ng parte ang Amerika ng mga ginto na yon. Ang Japan din ay meron, so hinati nila ito, ang Emperor Treasures. At nagiging magkaibigan ang Japan at Amerika. Kaya nga pagkatapos ng giyera ay biglang umusbong ang Japan, di ba? Biglang naging moderno, biglang naging number 1 economy in Asia. Yan ay dahil sa mga ginto. Kahit na durog sila sa giyera dahil binagsakan ng atomic bomb, na dalawang atomic bomb na malakas, di ba? Tunaw yung dalawang syudad, Hiroshima and Nagasaki, pero pagkatapos noon ng giyera, 1946 ay nag-umpisang bumangon ng Japan at napakaganda ng ekonomiya nito. Yun ay dahil sa tulong ng mga ginto. Kaya itong pinaghahanap natin ng mga ginto sa Pilipinas, ay wag na kayong umasa na makatagpo kayo ng Emperor Treasures. Kasi talagang na yan, after the World War ay binalikan yan. Hindi lang ng mga Hapon kundi ng mga Amerikano. Pero itong natitira, itong mga tinatawag na individual soldiers gold, yan na yung mga gold na
Ang may-ari ay sarhento, kapitan, colonel, general. Yung nagpabaon sila ng kanilang sariling mga ninakaw. Pero hindi yon yung talagang emperor's gold. Ang emperor's gold ay standard kasi yan na size na mga bareta kasi mga tinunaw yan, remelt galing sa mga ninakaw sa mga sibilyan, sa mga bangko, sa mga minahan. Pinatunaw muli ng emperor at nagiging standard yung mga laki, sizes at bigat nito. Yan yung emperor gold. Malalaki yan na klaseng gold bars. So, ang marami ang hindi nakakalam sa mythology at fable, kwento ng Yamashita. Akala natin na lahat ng emperor treasures ay intact pa sa ilalim ng lupa. Pero hindi ako nag-discourage sa mga treasure hunters. Marami pa rin mga individual soldiers gold na nakasuksok sa mga butas ng bato, sa mga ilalim ng punong kahoy. Talagang mayroon pa yan. Kasi napakarami naman ng sundalong Hapon. Lahat ng sundalong Hapon noon, kapag nag-ransack ng mga kabahayan, ay mayroon talagang nailagay sa kanilang bulsa at sa kanilang backpack. Kaya yun ang kanilang mga ibinaon na nakikita natin sa ngayon, mga ka-TH. Kaya marami pa rin. Pero kung pag-usapan natin ang Emperor's Treasure Bunker at Gold, ay mukhang malabo na. Kasi nga, binalikan na yan ng Hapon at ng Amerika. Kaya nga, ang Amerika ay napakaraming ginto. Yan ay isa na rin dahil sa Yamashita Gold. At sino nga ba ang nagbabantay ng pagkatapos ng giyera ng mga natitirang ginto na nakabaon? Yun yung sinabi natin kanina. Walang iba kundi ang ating magiting na presidenteng FM, Ferdinand Marcos. Kaya kapag narinig ni Marcos na merong gang mapa noon ng treasure, kinukuha niya yan. Kasi siya yung tagabantay niyan eh. Siya yung last guardian of the Golden Lily. Si McCoy. Kaya gumawa siya ng batas tungkol sa treasure hunting na kapag nakuha mo yan, ay 60-40. 60 sa gobyerno, 40 sa nakakuha. Pero ang masaklap dyan ay talagang kapag nalaman na may mapa ka, kukunin talaga. Kasi sa panahon na yun ay martial law. Kaya malayang huhulihin ka ng gobyerno ng mga Philippine Constabulary noon ang tawag. Okay, para sa karagdagang kwento, narito ang aking video na kinuha ko galing sa The Golden Boy. Atin pakinggan. Clan New Guardians of the Golden Lily, also known as the Yamashita Golds. So ang nag-publish ng artikulo ay author galing sa American author, ito ang nag-publish at sinabi na the Marcos clan is the new guardian of the Golden Lily. Kasi nga pagkatapos ng giyera, di ba? Ay walang ibang presidente na pamilyar sa mga treasures kundi si McCoy. Kaya nga nakakuha siya at magtaka tayo bakit halos lahat ng mapa ay nasa kanya. Dahil hindi natin alam kung paano napunta yung mga mapa sa kanya. Pero ito nga yung lumabas sa dito sa artikulo na the Marcos clan is the new guardian of the Golden Lily. So yun nga, yung mga nakuha na iba daw ni Marcos ay reburied, nandiyan daw sa bundok ng Cordillera. Nakabaon daw diyan at ang sikreto niyan ay yung bust. Kung nakita nyo yung ulo ni McCoy diyan na malaki sa Aguo pala yan. Yung bust ni McCoy, yung mata nun
Yung dalawang mata nun, kapag pumasok ka sa loob ng ulo na yun, na estatwa na higante, ay may butas yung mga mata at kapag tingnan mo yun, ay tinatarget nun ang mga reburied treasure sa kabundukan ng Cordillera. Kaya nga, nang ma-ousted si Marcos at dinala sa Hawaii ang kanyang pamilya, ay di ba pinasabog yung ulo. Akala natin ang nagpasabog nun ay mga kalaban ni Marcos. Well, ayon sa mga narinig ko ay hindi. Talagang sinadya yon ng itong US daw para hindi na ma-pinpoint kung nasaan na bundok kasi yung dalawang mata may butas yun. Kapag tingnan mo nasa loob ka ng ulo ng higanting estatwa, makikita mo yung mga bundok na tinuturo ng mata. Kaya nga, yun yung The Last Guardian of the Golden Lily, yung ulo ni McCoy na nakatingin sa kabundukan. At para hindi na ito malaman pa ng ibang treasure hunter ay pinasabog ang ulo. Sinira yung estatwa. At hindi yun gawa ng mga... Ang pinaratangan kasi ay mga NPA daw nagpasabog, hindi. Ang nagpasabog niyan ay yung nagpahuli o nag-exile kay... Sino bang nag-exile kay McCoy, di ba? Walang iba kundi yung Presidenteng Reagan. So yun. Kaya nga, in-exile si McCoy. Kasi may plano si McCoy na gumawa ng Asian dollar or Philippine dollar noon. So meron dito, to locate the hiding places the dictator used Ben Balmores, a Philippine peasant that had been Prince Takeda's servant. Ito si Balmores ay utusan to ni Takeda. Prince Takeda, brother o cousin niya ng emperor na nagpabaw ng mga emperor treasures. At si Balmores ay may hawak din ng mga mapa yan. So the easiest thing was to ally with Japanese people that know the location of hiding places. Marcos resorted to Ryoichi Sasakawa, our criminal and Mussolini's admirer who then became part after the Japanese defeat of the restricted circle of new masters on Japan. Sasakawa was the ideal partner. He discreetly withdrew the gold deposited in Lubang. O, totoo talaga yan. Yung sa Lubang, yung kay Hiro Onoda. Di ba? Yung last struggler na Hapon na maliit na sinurrender kay Marcos yung samurai na mayroon daw mapa yun. Yung samurai na yun ay sa kanyang handle ay may nakatagong mapa. So he discreetly withdrew the gold deposited in the Lubang Island. So diyan nga nagtatago si Hiro Onoda, yung the last struggler na sikat, di ba? Kaya nga hindi yun sumurrender dahil may binabantayan yun na Emperor Treasures, si Hiro Onoda. So itong Mutual Aid Association is ahensya ng Philippine-Japanese Mutual Aid Association. Ngayon, tinatawag na ito na JICA. JICA sa ngayon. Nagpa-project ito, nagbibigay ng proyekto sa mga barangay, pero ang katumbas niyan ay maghukay sila ng sikreto. Recovery. Gumagawa ng recovery. So ito nga, napakaano ng mga kwento na to eh. Parang mga gawa-gawa lang, no? Pero kung tingnan natin, ay parang may alam sila, oh. So ito si Marcos, however, sought to work with his own. Gusto ni Marcos na siya lang yung siya na lang yung mag-recover. So kumuha siya ng si Olof Johnson at Robert Cortez. Ito yung mga kinuha niya na mga magaling na treasure hunters.
In other words, he would have to find the means to adopt booty so that it could be used in the world market without attracting people's attention. To finance his facilities, Cortes resorted to John Birch Society, an extreme right group specialized in anti-communist operation which had Colonel Lawrence Bunker among its members. Bunker in his capacity has former collaborator of MacArthur. So ayan, konektado pala yan kay MacArthur. And was aware of the existence of the Golden Lily. Ang Golden Lily, yan yung word na nag-describe ng kayamanan na naitago ng emperor sa Pilipinas o naiwan, sabihin natin, sa Pilipinas. So ito na, when President Reagan planned to return to the gold standard, ayan, sa panahon pala ni Reagan ay bumalik ang mundo sa gold standard. Katulad ngayon, babalik ang mundo sa gold standard ngayon, kaya nagtaas ang ginto ngayon. Dahil sa nag-hoard na yung mga mayayaman ay hindi na nagbenta ng gold, na hoard na. Kaya kumunti ang supply ng ginto sa market ngayon, kaya tumaas ang value nito. So ito, he asked Marcos to share part of his reserves. The dictator's greed would be his misfortune. Paul Wolfowitz, in his capacity as Undersecretary of State. Ano pala si Makoy, hindi pala pumayag na gamitin ni Reagan ng Amerika ang ginto na naitago niya. Kaya nagalit si Reagan sa panahon na yun. Kaya nga plano ni Makoy na gumawa ng Philippine dollar, Asian dollar ang tawag nun. Gamit ang gold reserve ni Makoy na karamihan noon o halos lahat noon ay galing sa Japanese treasures. Minted yun. Kaya yung mga ginto na yun ay hindi na yun makilala na galing sa emperor. Yung mga nahukay ni Makoy dahil remelt. Kaya nga nagkaroon ng itong Central Bank of the Philippines. Si Makoy ang nagpatayo niyan at nakadesinyo yan na mayroong dalawang palapag na underground at yun ay treasure vault. Ginawa yun na imbakan ng mga ginto. At ayon sa chismis, mayroong 4,000 kilogram na gold reserve ang Pilipinas sa panahon ni Makoy. Under itong Central Bank of the Philippines. At ang mga gold bars noon ay minarkahan ng Central Bank of the Philippines. Yung mga natunaw na galing sa giyera ay parte na yun ng Central Bank of the Philippines. Kaya utang natin kay Makoy ang ang karamihan ng ginto ng Pilipinas na nariyan sa Central Bank of the Philippines. Tapos pinagsabihan pa natin si PBBM na magnanakaw, di ba? Kasi noong World War II, ang reserve ng Pilipinas ay tinago diyan sa Corregidor. Hindi pa presidente noon si Marcos. Pero meron na tayong gold reserve tinago ng mga Amerikano sa Corregidor, sa Malinta Tunnel. Ngayon, naagaw kasi ng Hapon ang Malinta Tunnel sa Corregidor. Kaya nakuha din ng mga Hapon ng ating gold reserve noong 1943. Kaya wala na tayong gold reserve talaga. Yan ang katotohanan yan. Wala na. And then pag-upo ni Marcos ay muling dumami ang ating ginto dahil nga sa treasure hunting niya. Dahil napakaraming mapa na hawak-hawak niya. So yan. Kaya ito, Reagan, ito, Undersecretary of State ordered the American Secret Service to kidnap Ferdinand and Imelda Marcos and they were sent exile in Hawaii. Marcos reserves would have been sent to United States. Ayun, pinadala daw sa Amerika ang Marcos reserve. Kaya kumunti ang ating gold reserve sa Ang naiwan ay 22 tons na lang diyan sa Central Bank. Karamihan pala niyan ay pinadala sa Amerika.
Kaya nandun na yun sa Fort Knox. Di ba mga kababayan? So many people still continue to covet the booty of the Golden Lily, the result of more than 50 years of systematic plundering of Southeast Asia by Japan. According to Sterling and Peggy Seagrave, since March 2001, the Bush administration, with Paul Wolfowitz as Secretary of Defense. Ito kaya nga sabi ni George W. Bush, di ba? Na the richest country in the world is the Philippines. Tumawa pa nga si Bush, si George W. Bush nang sabihin niya yon na the Philippines is the richest country in the world. Week following the bombing of the New York Twin Towers, President George Bush was asked this question: which is the richest country in the world today? With a smile he said, the Philippines. The Philippines is the richest nation on earth. Ito kasi yung panahon na na exile ang mga Marcos. At karamihan pala ng gold reserve ng Pilipinas ay sikretong dinala sa Amerika at iniwan na lang yung 23 tons yata, 23 tons of gold bars na ngayon yan ay nandyan pa rin. Gold reserve pa rin ng Pilipinas. Ayan, so sino bang ang nag-imbak ng gold reserve ng Pilipinas after World War II? Ang nagpadami niyan ay si Marcos, wala nang iba. Ang ating gold reserve ay na-hijack ng Hapon noong gera. Kaya zero ang gold reserve ng Pilipinas noon. At yan ay utang natin kay Makoy. Kaya kahit sinong tanungin, Ferdinand Marcos was the greatest president of the Philippines. Yung mga sinabi nagnakaw, gawa-gawa lang yan na kwento yan. Mga katigats. So, kaya ito ang tinagurian na CFM, ang tinaguriang the last guardian of the Golden Lily. Dahil nga siya yung nakaalam ng kanyang mga reburied treasures sa kamundukan ng Kiangan. Di ba sinabi rin ni yung Karen Hoodies, yung dating attorney ng World Bank sa panahon ni Marcos, Karen Hoodies. Sinabi ni Karen na merong napakaraming ginto ang Pilipinas, ang iba ay nasa underground ng Central Bank of the Philippines, and the others are secretly buried in the mountains. Yan ang sabi ni Karen Hoodies. 400,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland, and some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Kaya totoong si Makoy or si Ferdinand Marcos ang the last guardian of the remaining Golden Lily treasures in the Philippines. So yan, Yamashita's gold is a legend. Mga kababayan, ako grabe talaga hanggang sa ngayon ay mayroon pa pala mayroon pang reburied treasures na buried securely in the mountains of the Philippines by Ferdinand Marcos. At hindi lahat ay nakuha. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Hanggang sa muli, happy treasure hunting sa lahat.